Tumatawid sa intersection sa Uwas Albay ang puting pickup na yan nang bigla itong salpukin ng isa pang pickup sa kabilang lane. Sa lakas ng impact, tumaob ang puting pickup. Ligtas naman ang dalawang driver. Sa lalawigan ng Aurora kung saan inaasahan magla-landfall ang bagyo. Panay ang paalala ng LGU sa mga residente na lumikas na. Maaga na rin namahagi ng relief goods. At mula sa Kasiguran Aurora, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Ivan, may mga lumikas na at marami pang handang lumikas dito sa buong probinsya ng Aurora bago pa man dumating ang bagyong Uwan. Sa panahon ng bagyo, iwasan po ang paglabas ng bahay sa kasagsagan ng bagyo. Maliban na lamang kung kinakailangan. Nagbandilyo ang mga taga-barangay Ditale sa Dipakulaw, Aurora para paalalahanan ang mga residente sa paglikas dahil sa bagyong Uwan. Ang kapitana mismo ang nangunang kumausap sa mga nakatira sa coastal areas lalo't may banta ng storm surge. Makakatakot po, sir, at yung pipito po, umabot po hanggang doon po sa may kubo namin po yung alon. Tsaka marami na pong mga sanga-sanga po ng kahoy. Sa Barangay Hall Complex, naglagay na ng mahigaan ang mga residenteng lilikas. Siguro po, ganun sila, ganun kakabilis yung reaksyon nila sa mga kalamidad na dumadating. Kaya ready sila, inihahanda nila yung mga sarili nila. Wala pa man ang bagyo, may tubig nang umaagos sa National Highway sa bahagi ng Janed. Galing ito sa bundok at dumidiretso sa Pacific Ocean. Isang taga-barangay ang nag-aalis ng mga tinatangay na bato sa kalsada. Pinangangambahan namang tataas pa ang tubig doon kapag lumakas na ang ulan at maaring hindi madaanan ang kalsada. Paano ho pag nagbagyo na? Ay, lalo pong may tubig yan. Di po makatawid ang mga sasakyan dyan. Ay, kailangan pong tulay talaga. Sa Dinadyawan, Dipakulaw, bakas pa rin ang matinding pinsala ng bagyong Pipito na nanalasa noong nakaraang taon. Sira pa rin ang kanilang covered court at isa pang court na donasyon sa kanila. Sana nga ay magawan na din. Unang-una ang kailangan po kasi namin ay ito pong mga cover court po na ito at yung mga evacuation center. Kaya sa guest house ng barangay dinadala ang mga residente na lumilikas. Inaayos din ang ibang pasilidad. Natatakot po kami ngayon at gawa ng malakas nga po ang bagyo. Malapit po kami sa tabing dagat. Ayon kay Dipakulaw Mayor Danny Tolentino, na ibahagi na ang relief goods sa mga barangay. Ayaw na nilang maulit na kapag dumating ang bagyo ay may ma-isolate na area at mahirapan silang dalhan ng tulong. Inuuna po namin yung coastal na 7 barangays. Tapos ito susunod, ito naman pong naiwan itong adjacent barangay. Sapagkat po yung aming daan dyan, yung National Highway, ay laging nagkakaroon ng slide. Tapos nagkakaroon ng yung paglaki ng ilog na hindi pa nalagyan ng tulay, yung spillway. Lumalaki po yun, hindi kami makadaan. Sa bayan ng Dilasag, inalian na ng ilang residente ang kanilang mga bubong. Sa bayan ng Kasiguran na isa sa mga bayang nasa hilagang bahagi ng Aurora, puspusa na rin ang pamamahagi ng relief goods. Bukod sa flash flood, pinaghahandaan din ang landslides. Nasa-separate ang amin kasi nasa dulo kami eh. Yes, may tendency kasi na kapag na-landslide dyan, ang pwede lang na makarating sa amin is by dagat or plane.